So, magandang araw po. Ang ating pong topic ngayon is all about speech and language impairments and disorders. Um, Sabi po dito is, what is speech and language impairments? Children early years in school are an important and challenging stage of their development. Those who suffer from speech and language disorders face a more important and more challenging journey. Children with language impairments have difficulty processing language, communication with others, and formulating response and appropriately. Sabi to ni Harris et al. 2009. Sabi dito na ang speech and language impairments daw ay yung mga batang na may disorder daw ay yung mga batang nahihirapan at mas more challenging sa kanila mas more on challenging yung journey nila. Yung mga ganito daw ay nahihirapan sila sa pag-process ng mga language at communicate with others at nahihirapan na sumagot pag kinakausap sila. Yung speech and language impairments daw is yung dinedefined yung disorder na nakakaapekto sa ability ng mga bata na magbasa, magsulat at magsalita at lalo na umintindi. Dito naman po sa ating next slide is speech and language impairments are generally defined as disorders that greatly affect the child's ability to read, write, speak, and understand. Sabi nga dito, katulad ng sinabi ko kanina na yung speech and language impairments is a type of disorder na nahihirapan yung mga bata tas nakaka-apekto ito sa kanila lalo na sa mga sa pagbabasa ng bata, pagsusulat at pagsasalita lalo na sa mga pag-intindi nila, 'di ba? Katulad din sa sinabi ko dun sa kay Harris et al. Na 2009 na sinabi niya din to na nahihirapan ang mga bata na magsulat, magbasa at magsalita lalo na sa pag-iintindi kasi sila ay nagkakaroon ng speech and language impairments disorders. Isa tong type ng disorders na maapektuhan sila lalo na pag mga maliliit pa lang sila. Tapos, children with speech, sabi dito, children with speech and language impairments have difficulties with the following. Ang unang-una dito po is yung spelling, reading comprehension, reading accuracy. Next is phonological awareness and writing. Sabi dito sa una, syempre, pag nahihirapan ka magbasa, parang consider na din natin na mahirapan ka din mag-spelling na, di ba sabi dito, yung mga difficulties na meron yung mga bata kasi meron silang speech and language disorder na una dito is yung spelling. Di ba sabi nga nila pag nahihirapan ka magsulat ay magbasa, mahirapan ka na din mag-spelling. Tapos next po is yung reading comprehension. Katulad nga dito sa sinabi ni Harris et al. Na Harris et al. 2009 is nahihirapan yung mga bata na magbasa, lalo na nahihirapan yung mga bata magbasa kasi meron silang disorders na katulad ditong speech and language impairments. Next po is reading accuracy. Ayun nga din po yung tulad din po ng sinasabi niya na reading, nahihirapan yung mga bata magbasa. Tapos po sa phonological awareness and writing. Halos naman po dun sa sinabi ni Harris et al. Is kasama na po dito yung mga difficulties ng mga bata pag meron silang speech and language impairments po. Next slide naman po is yung in school, children with language and speech impairments have common problems such as, unang-una po is yung communicating with classmates and teachers. Siyempre po, pag meron silang speech and language impairments disorders, nahihirapan silang makipag-communicate sa classmate nila, sa teacher nila kasi parang, di ba, pag speech and language, nahihirapan sila magsalita. Paano po sila makikipag-communicate if meron silang disorder na ganito? Next naman po is yung understanding what the classmate and teacher says. Katulad nga nung sinabi ni Harris et al. 2009 na
mas nahihirapan silang lalong umintindi at makipag-communicate sa iba kasi meron silang ganitong disorders. Next po is giving oral presentation and recitation, and ayun nga, giving oral presentation and recitation. Katulad natin na as a future teacher, mahirapan natin silang bigyan ng presentation and recitation kasi po meron po silang speech and language disorder, impairments and disorder. Kasi po nahirapan silang magsalita, tas yung sa yung disorder nila, mahirapan natin sila na bigyan ng ganun kasi parang hindi sa parang iba yung isip nila tsaka yung iba yung pagsasalita nila. Next po is yung participating in class discussion. Kasi may disorder silang ganito, may hirapan po talaga sila makipag-participate in class discussion kasi about pa lang po dun sa disorder nila, mahirapan sila at mahihiya po sila, like, halimbawa, yung mahirapan silang pagsasalita, baka ang isip nila is tawanan sila, ganun po. Kaya, nahirapan sila makipag-participate lalo na po sa ating mga class discussion po. Next po is, ayon naman kay Justice et al. 2005, several studies as cited in Harris et al. In 2009 revealed that speech and language impairments do not just affect the way children speak, read, comprehend, and write, but also have an impact on their numeracy skills. Another study found that language impairments affect 7% to 14% of 4 to 5 years old children. Sabi nga dito na based sa pag-aaral na nabanggit ni Harris, ang problema sa pagsasalita ng wika ay hindi lamang nakaka-epekto sa kakayanan ng mga bata sa pagsasalita, pagbabasa, pagsusulat, at lalo na sa mga pag-unawa. But these challenges extend to their numeracy skills. And ayon naman kay Justice et al. 2005 is found that na merong 7% to 14% na mga bata na 4 to 5 years old na mga bata is na may problema sa pagsasalita ng wika, na nagpapakita kung gaano laganap ang isyung ito or yung disorder na ito sa mga murang edad po. Ayun nga, sabi dito na madami palang laganap sa atin na ganito, na 7 to 14% pa po na mga bata na ang edad pa ay 4 to 5 years old, na sa murang edad po nakakaranas sila ng ganito. Parang ang hirap lang sa kanila kasi sa murang edad nila nakakaranas sila ng mga gantong disorders. Ang atin naman pong next slide is yung Project DEAL 2013. Ang sabi dito is yung parents and teachers can notice and diagnose if such problems occur by assessing and evaluating children's reading achievement. Speech impairments can be articulation, frequency, and voice disorders. Meanwhile, language impairments include phonological sounds, morphological or words, semantic or word meaning, syntactical or sentence, and pragmatic is the meaning of language in a social context and difficulties. Ang sinasabi dito is yung parents and teacher daw is na nanonotice nila yung mga diagnose ng mga bata or mga problem nila. Like po dito is yung sa speech and impairments, yung sa articulation po is yung mga nahihirapan sa pag-pronounce pag-pronounce or pronouncing sounds, yung ganon. Pronouncing sounds correctly. Tapos yung sa next? Ang next po dito is yung sa frequency naman is yung problem like
stuttering, and where speech is not smooth. Yung ano, halimbawa, nagsasalita sila pero nahihirapan pa rin sila kasi yung pagsasalita nila po is, halimbawa po, yung mga bata, yung parang baby pa lang, mami, ang nasasabi nila, di ba sinasabi natin, mami, nasasabi nila, mimi, yung ganun po. Parang, hindi smooth yung pagsasalita nila. Next naman po is yung, sa voice disorders po is yung issues with pitch, loudness, or quality of voice. Yung sa mga, halimbawa po, yung sa natin, like, di ba yung mga paos po tayo? Parang ganun po yung sa pagkakaintindi ko, yung akala natin paos pero hindi. Tapos, yung sa pagsasalita nila, yung nahirapan din po sila, ganun. Tapos, meanwhile naman po, is yung sa language impairments po natin is yung included po dito is yung phonological or yung sa sounds po niya. Ang pagkakaintindi ko po sa phonological, ang parang issues po kasi, di ba yung phonological issues po siya, po siya, yung trouble with sounds or word po. Yung parang, nagkakamali dun sa pagbabanggit ng mga word or mga word or yung pagsasalita nila, ganon. Next naman po dito is yung morphological or yung sa words. Ang sabi po dito is yung difficulty using word from correctly, like past sentence or plurals. Ayun nga po, yung parang nahirapan sila sa pag-intindi ng mga words, pagsasalita nila, ganon. Next naman po yung semantic word meaning. Ang sabi lang po dito is yung struggling with word meanings. Ayun, nahirapan sila na intindihin yung mga meanings na yon. Alam mo, nagbigay tayo ng isang sentence, ganun. Nahirapan sila na intindihin yung mga bibigay natin sa kanila. Ang tawag po doon is yung semantic, yung sa word meaning niya po. Next naman po is yung syntactical or yung sa sentence niya. Ang sabi dito is problems forming proper sentence. Ayun, problems naman. Halimbawa, pinagawa natin sila ng mga isang sentence, doon sila nahihirapan na gumawa or magbuo ng sentence na doon sila nahihirapan na magbuo ng sentence kahit bigyan natin sila. Nahihirapan sila na magbuo or maggawa, ganun. Doon po ayun po yung syntactical issues or yung pag sinabi natin syntactical is yung sa sentence niya. Next naman po is yung pragmatic. Sabi dito yung the meaning of language in social context. Ang sabi naman po sa pragmatic issue is yung difficulty using language correctly in social situation. Ayun naman po, yung parang nakikipag-usap ka, difficulty using language correctly in social situation. Parang ang pagkakaintindi ko po dito is sa pragmatic is yung mga nahihirapan na makipag-socialize o yung nahihirapan na makipag-usap sa iba. Ayun po yung pagkakaintindi ko sa kanya. So, ang next naman po natin is yung table na dito, makikita nyo yung table dito na sabi dito na the normal pattern of speech development adopted from Lowell or Lowell 2017 illustrated in the table below. Dito po, makikita po natin yung age and language level. Una-una po dito, yung 0 to 1 month. Sabi dito sa language level niya is yung the baby cries. Po siya kasi, di ba, pag mga bata, 0 to 1 month, yung 0 to 1 month pa lang is yung pag-iyak pa lang talaga yung nagagawa niya, yung gano'n, hindi pa siya nakakapagsalita. Next naman po is yung 2 to 3 months. Sabi naman dito sa 2 to 3 months is the baby makes a cooing sounds and smile. Yung, di ba, pag napapansin natin, pag may mga kapatid tayo, pamangkin, or pinsan na mga baby pa na 2 to 3 months pa lang, ang nagagawa pa lang po nila is yung
yung mga, halimbawa po, yung, yung gaganon-ganon, tapos, yung ganun parang ganun ba? Yung parang ganun. Tapos, nag-i-smile pa lang po sila. Tapos, ayun po, dun yung sa 2 to 3 months. Tapos, next naman po is yung sa 6 months. Sabi naman dito sa language level nung sa 6 months is the bubbles and learn new sounds. Parang dito, 6 months, natututo na sila dito na, halimbawa, nagsasalita tayo, parang, halimbawa, mama. Tapos parang, ano na nila yung, parang na-adapt nila ng mama. Parang, doon sila natututo nung new sounds or nadidinig nila. Next naman po is yung 8 months. Sabi dito sa language level niya is, the baby learns to respond to names. Ayun. Halimbawa, tinawag natin siya sa pangalan niya. Halimbawa, ang pangalan niya is, Sia. Tapos sasabihin natin, Sia, tapos ngingiti siya or mag-respond siya ng, di ba, halimbawa tawag natin Sia, tapos ngingiti siya, tapos parang, mag-make siya ng sounds kasi alam niya na siya yun. Parang, nagre-response niya dun sa name niya. Tapos, next naman po is yung 10 months old. Sabi dito sa language level ng 10 months old is, the baby learns to shout to attract attention. He or she also learn to utter syllables repeatedly. Yun, parang dito yung sa baby learns to shout and attract the attention. Parang dito natututo yung mga bata na yung to shout, yung sigaw to attract the attention, yung, di ba may mga bata na natin na sa mga kapatid natin, pamangkin, or kung may anak man tayo, or na parang sisigaw sila para makuha lang natin yung attention nila. Yung parang, halimbawa, may kapatid ka, tapos sisigaw, tapos ginawa nyo kasi para makuha yung attention natin. Tapos, he or she to learn other syllables. Ayun nga po. Ayun yung ginagawa nila. Tapos, next naman po is yung sa 12 months. Sabi naman dito sa language level ng 12 months old is, di ba pag 12 months old is 1 year old na po. Sabi naman po dito, the baby can say 1 to 2 words. He or she also start to recognize name, imitates familiar sounds, and point to object. Ayun nga, pag isang taon na, di ba minsan nakakausap na natin na sinasabi na, halimbawa, sinasabi na, Papa, yung parang, di ba pag sinabi ng mga bata na Papa, ibig sabihin, kakain sila yung ganon. Tapos, nakaka-recognize sila mga pangalan, tas yung imitates, yung familiar sounds and find the object. Halimbawa, sinabi natin dun sa bata na, nasan ang laruan mo? Di ba po minsan tinuturo niya pag 1 year old na yung isang bata. Next naman po is yung 12 to 17 months. Sabi dito sa language level ng 12 months to 17 months old is the child start to understand simple instruction. Sabi nga dito sa 12 months to 17 months is napapansin natin na ang mga bata is na sila ng halimbawa, punta ka sa pag-ihi ka, punta ka sa CR. Parang nakaka-recognize sila ng ganun, or yung bawal ka dyan. Parang, di ba po, sila, parang nakikinig agad sila kasi, ayun, nag-start silang i-recognize yung simple instruction natin. Ang next naman po natin is yung 18 months. Ang language level naman po ng 18 months old is the child uses 10 to 20 words. He or she also start to combine words. Napansin ko po dito is yung sa 18 months po, ay parang katulad nung sa pinsan ko na nakakasalita na siya ng mga 2 to 3 sentence or 10 to 20 words na start to combine 2 words. Like, halimbawa po is yung, ang sinasabi po kasi lagi ng pinsan ko is yung, mama, uwi. Yung parang ganun, di ba? Pag wala po yung mama niya, tapos sinasabi na, nakita yung mama, uwi. Ganun yung sinasabi niya. Parang dito natin nare-recognize yung mga bata na, kahit 18 months old pa lang pala siya is, kaya niya na yung mga ganto-ganto. Pero hindi ko naman nasasabi na kaya ng lahat. Pero may mga bata po talaga na kaya nila, tas may mga bata din na hindi.
Next naman po dito is yung 2 years old daw. Ang language level daw po ng 2 years old is yung the child can 2 to 3 word sentence. He or she can identify colors, features, number, and other simple words. Na ano natin dito, pag 2 taon na po yung bata, di ba po? Napapansin naman po natin sa lahat ng bata, pag 2 taon na siya is yung nakakapagsalita na talaga siya ng mahaba. Tapos, mundaldal, ganun-ganon. Tapos, nakakaano na siya ng mga colors, features, and numbers. Parang pag natin na, anong number to? Di ba, tuturo natin, number 5. Mararagayin sila ng 5. Tapos, yung, what color is this? Di ba, ano po nila, nasasabi nila na yellow, red. Nasasabi agad po nila na ganun. Tapos po, na ano po natin dito, halimbawa po, sa cellphone, bibigyan natin sila ng isang picture, halimbawa po, ibibigay natin yung picture ng mama nila or nung kapatid po nila. Edi sasabihin natin, sino to? Edi parang maano po nila na, mama, ate, ganun po, di ba po, pag mga 2 years old na. Tapos next naman po is yung 2.5 years old. Yung sabi sa language level ng 2.5 years old is, the teacher has already acquired approximately 4 to 50 vocabulary words. Di ba naman pag 2.5 years old na yung bata is sobrang daldal na talaga nila, kaya nakakapagsalita talaga sila ng sobrang dami na, kaya sinasabi dito nakakabuo sila ng 450 vocabulary words. Next naman po is yung 3 years old. Ang sabi po dito sa language level ng 3 years old is, the child already tells a story. He or she can also say 3 to 2 word sentences, and child has already a vocabulary of approximately 1,000 words. He or she can now identify names, songs, and stories. Parang sa ano ko po kasi, sa parang edad ko po nung 3 years old po ako is parang pinag-i-start na po ako pagbasahin, pagsulating ng pangalan, ganun po. Parang mas naano ko yung mga numbers, mga names. Tapos yung, di ba pagtugtog yung sa mga pambatang tugtog, tapos yung mga pangbatang stories po, parang mas naaalala ko sila na ganun. Ayun po yung naalala ko nun. Kasi parang nung 3 years old po kasi ako is, tinuturuan agad ako kung paano magsulat, tas magbasa. Kaya, nung nakakapagbasa na din ako, nakakaano ko ng mga stories, tas, halimbawa, may napanood ako na stories. Parang, mas mabilis ko siyang matandaan, tapos yung mga songs, pag may napakinggan ako, parang pag napakinggan ko na, ay, alam ko yan. Ganun po. Tapos next and last po natin is yung sa 4 years old. Ang sabi po dito is yung level language ng 4 years old is the child already tells a story. He or she can also say 3 to 2 word sentence. The child has already a vocabulary of approximately 1,000 words. He or she can now identify names and stories. Parang same lang din po pala na ganon sa 4 years old po. Katulad din po ng sinabi ko sa inyo nung sa 3 years old po. Next slide naman po natin is the American Speech Language Hearing Association or tinatawag na ASHA. Classified and explain the different children and language impairments. The following are its classification explanation. Based on my research po dito sa the American Speech Language Hearing Association po is yung katulad po nung binanggit ko kanina na yung mga katulad ng binanggit ko sa mga sa speech and impairments effects po, yung like articulation, yung frequency, voice disorder po. Tapos yung sa naman po is yung sa language impairments naman po is yung like phonological, morphological, and semantic pala po, or syntactical or yung pragmatic po. Ayun po yung based on my research po. Ayun po yung na-research ko about dito sa American Speech Language and Association po.
Next naman po natin is yung speech disorders. Unang-una po natin sa speech and disorders po is yung aprasia. Sabi dito sa aprasia, a child with disorder has a difficulty moving his or her lips and tongue even if her facial muscles are not weak. Sometimes a child might to speak at all. The problem with this disorder is that the child might have something in his brain that he'll you say but cannot utter a word because the brain also prevents the muscle in the mouth to move. Sabi dito sa aprasia is yung this condition daw po is kung saan nahihirapan yung mga bata na i-control yung kanyang galaw tulad nung sa yung 'di ba sabi dito sa labi niya sa labi and tongue even his facial muscles parang nahirapan sila para magsalita ganun parang eventually alam ng mga bata na nais niyang sabihin but nahihirapan po sila na nahirapan siyang bigkasin ito until now hindi nila matiyak ang sanhi nitong aprasia or and naniniwala na ang mga doctors na maaring naging cause nito ay ang pagkakaroon ng mga damage sa utak like stroke, genetics, and syndromes and brain injury po. Ayun po ang sabi dito sa sa aprasia niya. And next po naman po dito, ang sabi po dito is yung a child with aprasia manifest the following sign of syndromes. Ito daw po yung mga signs na may syndromes ka ng aprasia. Unang-una po is yung the child inconsistently pronounces words. Sabi dito, yung mga nahihirapan daw na magsalita yung mga bata, parang lagi silang utal, kahit parang ilang taon na sila, utal pa rin sila. Tapos next po is yung the child cannot put the correct stress on syllables or a word. Parang halimbawa, di ba sinasabi nga na dito na, pag halimbawa, 7 years old ka na, tapos hindi pa kaya i-correct yung sa syllables niya, yung sa word, parang ayun daw yung sign niya na may aprasia ka. Next po is the child may change to sounds of the word. Ayun nga, parang iba yung pagsasalita niya, parang kahit 7 years old ka na, di ba pag 7 years old po, parang straight ang pagsasalita mo. Although hindi naman po lahat na straight, pero more on sa bata, pag 7 years old ka na, magaling ka na po magsalita, yung parang straight na din po yung panalita mo. Parang pag sinabi daw po kasi na pag may sign ka ng sign and symptoms ka ng aprasia is parang naiba mo yung pananalita, ganun yung sa words. Next naman po is ang last bullet po natin dito is yung the child can say only short words. 'Di ba may mga bata tayo na napapansin na hirap talaga sila na magsalita, pero may mga bata talaga hindi nagsasalita. Parang ang ibig parang sabihin po nun ay may aprasia na po yung ganun. Yung parang kahit, di ba, may mga bata talaga na 8 years old na, 9 years old na, hindi talaga sila nagsasalita. Ang sasabihin lang nila, mama, yung kain, gano'n ba, kain, mama, papa, ate, gano'n lang yung mga nasasabi nila. In short, yung short words lang talaga yung mga nasasabi nila. Ang next po natin is yung, pong tawag dito, dysarthria. Sabi po dito is yung disorders happen if the space, lips, tongue, throat, and other muscle for breathing are weak. This occurs when the muscle weaken due to brain damage. Ay, ganun din po pala. Is yung sabi dito, yung is a condition kung saan ang isang bata daw po ay nahihirapan magsalita dahil sa panghihina or sa kawalan nila ng control sa mga muscles nila na ginagamit sa pagsasalita. Kung kabilang dito yung mga lips, kasabi nga dito, kabilang dito yung lips, tongue, throat, and yung mga ganon, or respiratory nila. Ang next naman po is yung sa